Ulala. Amen. Hallelujah. Okay. Meron po kayong Bible. Ay pagbuksan niyo po ako the book of Matthew. The first book of the New Testament. And we are in the book of Genesis, the first book of the Old Testament. Amen. Hallelujah. Sa journal po natin ay nasa Genesis, ano na po tayo? 23. Dahil yung mga taga San Mateo, Montalban ay nasa Genesis 3 pa lang sila. Nagsimula po sila ng journal na, no? This year, tinuruan na po natin sila, praise God, at sila ay nag-G12 na rin. Praise God. Let's go to Matthew chapter 21, verse 18 to 22. 18 to 22. So mapalad yung bumabasa ng salita ng Diyos. Kaya po lahat ay magsitayo bilang kapagalan sa pagbasa ng kanyang salita in the book of Matthew chapter 21, 18 to 22. Ako po yung unang babasa, kayo po yung pangalawa. Amen? Amen. Amen. Kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lunsod, siya ay nagutom. Nakita ito ng mga lagad at namangha sila. Paano natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. At anumang hingi ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Amen. Tuloy ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ngayon tayo mo po, Father God, salamat sa mga words mo na mag-inspire sa amin, O God, para gawin, Panginoon, ang kalooban mo. And Lord, we pray, anumang distraction, at itong panalupay-pay, kahinaan, kung na interest, rebellion spirit, ay tinataboy namin sa pangalan ni Kristo Jesus. And allow the Holy Spirit to on fire every one of us. Sa mga gusto na naroon, nakikinig, nanonood, Panginoon, ng yung salita ng every live stream na to, Lord, i-on fire mo po sila. Dalawin nyo ang bawat yan sa amin at hayaan nyo, Panginoon, na mabuhay muli, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, ang aming pananampalataya. Ang pagpapala mo'y maranasan namin habang kami nakikinig at nakikinig ng iyong mga salita. Itong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, at ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Buksan niyo po ako sa John chapter 15, verse 16. John 15, 16. In the book of John, dito natin makikita yung title po natin for our topic. John chapter 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Amen. Amen. Hallelujah. In the New Living Translation, you did not choose me, I choose you. I appointed you to go and produce fruit that will last, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Amen. So, purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Amen. So, yung word po na chosen. Chosen to be fruitful. Amen. Amen. That is our topic for today. Ang ating pong tema for this year, last year, 2020, is Vision 2020. Amen. At yun ang tinalakay natin for the whole year. Hallelujah, ng 2020. Nakita natin yung vision. Hallelujah, na nais ipakita sa atin ng Panginoon.
And for this year, 2021, is, sinabi ko na nga po yan bago maghiwalay ang taon, na to be fruitful. Yun po yung ating tema. Lalo na po ng G12. Amen. Lahat na nag-G12, ito po yung tema for the whole year. Hallelujah. Be fruitful. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be fruitful. Be fruitful. Amen. Hallelujah. So, sabi nga, wala naman daw sabihin ng ating mga labi, mangyayari. Amen. And we can declare it, amen, kahit kaninong tao, pag sinabi mo yan, mangyayari yan. Naalala mo, meron isang puno, di ba? Dati pag ako po nagtatanim, namamatay eh. Diba? Pero sinabi ko, magbunga ka, tumubo ka, lumago ka, lumago, tumubo. Amen. So mayroong power pala yung tongues natin. Amen. Amen. Kaya pag nag-declare ka sa tao, dapat puro blessing. Amen. Amen. Sige, deklarahan mo yung katabi mo ng pagpapala at hayaan mo mangyari yung sasabihin mo sa buhay niya. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain ka ng Panginoon, yumaman ka. Hallelujah. Sa negosyo mo. Hallelujah. Tutubo, lalago ang negosyo mo. Hallelujah. Lalago ang seryo mo. Tutubo ang buwan mo. O, declare it right now in the name of Jesus. Magkakabahay ka. Magkakakotse ka. Hallelujah. Kung walang trabaho, magkakatrabaho ka. Kung walang negosyo, magkakanegosyo ka. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin for this year. Amen? Hallelujah. Sino naniniwala doon? That your life will be never be the same again. You will be fruitful. Hallelujah. So, the word fruitful, tingnan natin. Tingnan natin sa Google. I-Google natin yan. Sabi ko, fruitfulness is the state of being extremely productive. Sabi natin, productive. Productive. Diba? Kaya naniniwala ang buhay niya magiging productive. Amen. Hallelujah. Lalago ang lahat ng iyong itatanim. Hallelujah. Or prolific. Prolific is producing much fruit. Producing much fruit. Sabi niya, present in large numbers. So, ang tinutukoy po dito is numbering. Hallelujah. Praise God. Yung edad po, hindi na natin matututulan yan. Kada taon, nadadagdagan. Amen. Amen. Hallelujah. Sino po dito yung mga bata? Amen. Sino yung mga gwapo? Amen. Mga gwapa? Amen. Amiga, hallelujah. Kahit tumanda ka, amen. Kung lagi kang masaya, hindi ka tatanda. Amen. Kaya bawal ang nakasimangot. Ang buhay ng Kristiyano, laging masaya tunay. Kahit walang pera, magkakapera. Ano nga no, ha? Di ba? So dapat, your life will be productive. Sino masaya pag dumadami siya? Amen. Yung sandok niya, lalago, dadami. Amen. Lahat ng tindahan niya, lalago, dadami. Amen. Diba yung lahat ng mga gagawin mo, pagtatagumpayin niyo nun? Wow. And your life will never be the same again. You will become fruitful for this year 2021. Amen. Hallelujah. Sa mga, sabi ko nga kanina sa Chinese calendar is the year of the ox, di ba? Eh, ang sabi nila, ox daw is hardship. Dadanas ng matinding no? Paghihirap. Yung hard work po pala, hard work. Yung matinding trabaho, di ba? Hallelujah. Yung nagtatrabaho ka, parang halos gumapang ka o maghirap ka. Glory to God. So, alam niyo po, itong year 2021, sabi nga ng isang bishop ay,
medyo madugo. Bakit? Full of worries. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Isipin ni Marco. Huwag kang dapat nag-aalala. Nakakapagpatanda yan. Ngumiti ka lang, tumawa ka. Amen. Nakakatanggal ng stress yan. Amen. Now, this year, 2021, mangyari ang kalooban ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, chosen to be fruitful. You are chosen to be fruitful. Pinili ka para mamunga. Nandito may mga pinili ng Diyos. Amen. Maraming tinawag pero kukunting pinili. Pero ibang klase yung pinili. Di ba? Sino nagpapasalamat na pinili siya ni Lord? Amen. Sa dami-dami ng mga Kristiyano sa mundong ito, isa ka sa napili. You have chosen, you have not chosen me. Hindi tayo pumili kay Lord, but I have chosen you. Ako'y hindi ninyo hinirang. Ngunit kayo'y hinirang ko. Amen. I have chosen you at akin kayo inihalal. Hallelujah. So the word halal, o inihalal, I ordained you. So God ordained us. Amen. Di ka lang pinili, inordinahan ka pa. Amen. Para ano daw po? Sabi yan, that you should go. Sabi mo sa katabi mo, go. Go. Sige, sige, tulak mo, go. Go. Push mo, push. Go. Go. Hallelujah. In the book of Matthew, chapter 21, verse 18, na binasa natin. Ano sabi ng verse 18? Kinaumagahan. Di ba? Para bang yung naghiwala yung taon, kahapon is 2020, ngayong umaga, pagkagising mo is 2021. Amen? Okay. So, ano ba yung past natin experience in 2020? Very sad ba o very happy? Happy na. Happy. Blessed ba o Blessed. blessing? Blessing. Hallelujah. So sabi diyan, kinabagahan habang pabalik si Jesus sa lungsod. Ano po? Meron tayong parang gustong balikan eh, di ba? Sino yung merong gustong balikan in 2020? Hallelujah. The happiest experience that I ever had is the 2020. Amen. Akalain mo yun, nakapag-asawa pa ako. Nakakita pa ako ng isang pastora na magmamahal sa akin. Di ba? Nakita lang kami, nilagay ko ng pre-request ng October, November, sinagot ni Lord. Amen. November 11. And then, thanks God, namit po ang isang pastora. Hindi ko na pinakawalan. Ay ko, kasala na to. Nabigla siya. Pero umuong naman siya at yun, natuloy ang aming kasal. Kaya year 2020, hindi ko malilimutan, kinasal ulit ako. Parang nalungkot yung iba. At sabi mo dito, nung bumalik si Jesus sa lungsod ng Betanya, ito, sabi nga, siya'y nagutom. Year 2020, titignan natin ay maraming kagutuman eh. Diba? Pero year 2021, sabi nung presidente, meron bang mas matinding darating na pandemya? Mas worse pa. Pero hinadlangan na, hindi na nakapasok. Kaya yung mga Americans, yung mga nasa US or yung Australia, mga bansa, ay hindi na pinakapasok ngayon. Pero meron pa daw mas matinding kung may lockdown noong 2020, baka magkaroon ng
lockdown ng 2021. Dahil yung iba, nagkakaroon ng worries. Ang sabi nga ng bishop, maraming ang aalis sa cell group. Maraming leader ang bibitaw para maging leader. Bakit? Worship. Ano po? Merong hard work. Merong hard work. Kaya ako naniniwala sa mga taga-Antioch, naniniwala ka bang ikaw ay magiging fruitful for this year? Amen. So, walang iwanan. Amen. Walang ayawan. Amen. Tuloy ang laban. Amen. Kaya dalawang bagay daw yan. Gagawin mo ba yung achievement mo o yung assignment mo? Dalawa lang ang gagawin mo eh. Yung assignment mo o yung achievement mo. Eh, yung iba, gusto ma-achieve maraming bagay, di ba? Kaya kalimutan yung assignment, yung achievement niya lang, makamtan niya. Eh, sino bang ayaw yumaman? Sino ba ayaw guminhawa ang buhay? Kaya lang, because of worries, uunahin muna yung achievement bago yung assignment. And the Bible said, seek you first His kingdom Amen. and His righteousness. Amen. And don't worry. Amen. And all these things shall be added unto you. Amen. Kaya pag tayo ay tinira ni Satanas ng worries, maraming bibitaw. At alam niyo po ba, sabi ng Bible, in Matthew 24, on the last days, sa mga huling araw, some of Christians will depart from their faith. Hindi mo lang alam na talagang Christians. Maraming bibitiw sa kanilang pananampalataya. Bakit? Because of worries. Hirap, pagod. Siyempre, unahin muna yung pamilya, unahin lahat yung bagay, yung kakainin, diba? Yung trabaho, unahin yan. Uunahin yung negosyo, bago yung ministry. Which is the assignment, our assignment, kaya tayo nabuhay sa mundo ito. Kaya sabihin sa katabi mo, handa ka ba sa assignment? And ang assignment is every day. At yan ang pinaka-ayaw ng isang estudyante. You may assignment. Assignment na naman. Pero pagdating ng Friday, I thank you, Friday na. Pero sabi, ito, tatambakan ng teacher ng puro assignment. Kaya imbis na mag-relax yung estudyante, ng Sabado, Linggo, nasa bahay gumagawa ng assignment. Eh, ngayon may pandemic, si Becca, hindi ko papapagsain si Becca. Becca, saan ka na? May pasok ako. Nataan eh. Diba? Bakit? Ayaw mo na ma-store ko eh. Kasi talagang ang pasok na is full day hanggang gabi. Ewan ko, may assignment pa hanggang madaling araw. Kaya ang gising, alas 12 ng umaga. Diba? Because of the assignment nung pinakita niya naman yung grade niya, dali, wow, grabe, tumaas ang grade. Tumaas ang grade. Kaya dati, pinakita yung grade niya. Siyempre. Ibig sabihin, hindi nasayang yung paggawa niya ng assignment. Kung masasya. Isa pa rin sa mga Dean Lister first on kaya lang pumilit. Iyan lagay dati. May price yan. May price. May price. Ganon din kay Lord. If we do our assignment, God will reward us. Amen. Kaya hindi lang bako na ibibigay mo. Diba? Baka sila natin yung sapatos ko, bumili ka. Eh, ayos pa naman mo sapatos, sige, bumili ka pa rin. Diba? Ganun mag-bless si Lord eh. Kasi ginawa mo yung assignment mo. Yes, kailangan natin yung achievement, but we do
our assignment. And the first assignment is Jordan every day. Amen. Kaya tinanong yung katabi mo, nag-Jordan ka pa ba? Sa story, si Jesus, ano sabi? Nakakita ng isang puno ng igos. Sabi niya, in verse 19, sa tabi ng daan, at nilapitan niya ito, ngunit wala siyang natagpuan, kundi mga dahon. Dahon, ano nakita? Dahon. Yes, maraming Christian malago sa kanilang pananampalataya, pero hindi mabunga. Madahon, pero hindi mabunga. Pwede yung dahon natin is because of our achievement, not our assignment. Kasi pag ginawa mo yung assignment mo, magiging mabunga ka. Amen. Pero kung puro dahon lang at puro achievement lang, sino po sa atin ang gifted? Sino yung katabi mo? Sige, sabi mo, I declare na ikaw ay magiging gifted. O ikaw ay gifted. Kaya lahat kayo love gift. Lahat gift, lahat bigay. Gifted yun. Mula sa sapatos, medyas, pantalon, sinturon, damit, lahat gift. Pati mukha, gift. You are gifted. Amen. Lahat tayo, hindi ko alam ba kayo that we are gifted? Amen. Lahat ng nasa iyo ay galing sa Panginoon na binigay ng Diyos sa'yo. Amen. And you are a unique being. Amen. Sa dami-dami ng binigyan, ikaw ang binigyan ng todong blessings niyo. Amen. And what is the use of that gift or talent? Kung hindi naman magiging mabunga, it is useless. Nagiging dekorasyon lang. Ang hinahanap ni Lord, bunga. Yung iba, bungang araw ang hinahanap. Hindi kami katabi mo, baka bungang araw makita mo din. Yung iba naman, nagiging bungangera. Dahil sa pagiging bungangera, nagiging bungi. O bunga. Kaya, tingnan natin, ano ba yung nakikita natin ay kapintasan. Amen ba doon? Minsan na nakikita natin, imbis na yung meron kang ginagawa kay Lord, dahil hindi ka abala, ang nakikita mo yung ipipintas mo. Kahit na mabuti na ang ginagawa, yung mga bagay na wala sa'yo, kung minsan yung ginagawa mo, ang sasabihin mo sa iba. Kung ikaw ay naglalasing na, sabi mo itong taon yan, ano yan eh? Pero siya pala ang gumagawa na. Ako natin yan. Amen. Kung minsan yung kapintasan ng iba, pipintasan niya yung iba, pero yung kanyang sarili, hindi niya nakita. Sabi nga, bago ka tumingin yung gatahilan sa mukha ng iba, tignan mo yung sarili mo. Alam niyo po, talagang ang Lord din, tumitingin sa ating lahat. And nalulungkot ang ating Panginoon na kung meron siya nakikita na hindi maganda. Alam niyo, yung goal natin for 2021 is to do our assignment. Amen. Amen. Alala ko si Jesus, kausap siya ng kausap niya yung babae sa John chapter 4, nang iinom siya ng tubig. Sabi sa babae, pwede ba makainom? Sabi ng babae, bakit ka nakikinom sa akin? So, para may siyong kwento, kasi yung mga disciples umalis at kumuha ng o bumili ng kanilang makakain.
iniwan nila si Jesus. Pagbalik nila, sabi nila kay Jesus, Lord, kumain na po ba kayo? Diba? Ano sabi ni Jesus? Ang pagkain ko, tingnan natin, John 4:31. Ang sabi ng verse 32, ang ako'y may pagkain, hindi ninyo alam. Ngayon, pinapaalam na sa atin. Amen po ba doon? Amen. Amen. At ang sabi niya, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? In verse 33, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang pinapagawa niya. So si Jesus, nung siya ay nandito sa lupa, meron siyang assignment. Amen. And the purpose ng kanyang pagpunta rito for 33 years is to do His assignment. Amen. Upang, ng pagkain ni Jesus, tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin. Nagutom si Jesus, amen, naghahanap ng bunga at gusto niyang makakain. Pero, hindi pala talaga ganoon ang gusto ni Jesus. Ang pagkain ni Jesus ay tuparin ang kalooban na nagsugo sa kanya. Walang iba kundi ang Ama. That is the purpose. At ganapin ang pinagagawa niya. The church, to do our assignment, hallelujah, meron tayong gampanin. Kaya lang for this, sabi nga, napakahirap sa G12, no? May pressure. May pressure. In order na, para lumago ka, magbunga ka, ipupus ka. Mahirap yung alam niyo, may mga Kristiyano na ayaw ng pakialaman. Huwag mo akong pakialaman. Yan, yung self-Christian, di ba? Nagsasarili. Hindi tayo pwede magsarili. And we need one another. Amen. And we need leaders. So sa G12, sabi na, yung vision natin is to win soul and make disciple. In Matthew 28:19 and 20, sabi na, go and preach the gospel. So go, it means to evangelize. Paano yan, Pastor? May pandemic ngayon. Mag-evangelize pa ba kami? And be wise. Come on, church. Be wise. Amen. 2020, ng pag-asawa ko, na isang pastor na meron 2 simbahan. Isa lang in-evangelize ko. Ako po natin. Amen. 2 simbahan ako. Amen. I do my assignment. And my purpose ng pag-aasawa ay hindi para din sa sarili ko. Ganun din siya, kinatag ko siya. Na meron isang lalaki na pastor na tutulong sa kanya para sa kanyang iglesia. At yun ay bunga ng panalangin. For 7 years, I prayed kay Lord. Hindi lang po, basta babae lang, pick up, dali lang yan. Sabi ko sa kanila, basta mag-asawa ka ba? Dali lang mag-asawa. Sweet. Pero pinapanalangin yan, hindi yung basta-basta. Iyan, kung mag-aasawa ka lang, for pleasure, hindi. Siyempre, kasama yan sa pag-aasawa. Kaya nga, sabi nga, hindi na tayo pupunta tayo sa ibang bansa. Hindi tayo basta namamasyal na. Nagmi-mission din tayo doon. Amen. May purpose. Yung assignment mo, ginagawa mo pa rin. Hindi mo pinapabayaan. Kung nagtatrabaho ka man, may negosyo ka man, o ano man yung ginagawa, nag-aaral ka man, do your assignment. Amen. Nilagay ka ng Lord sa isang position, sa gobyerno, do your assignment. Sa isang kampanya ka, tinaas yung rango mo, na-promote ka, do your assignment. Everyone of us, meron assignment. Kung natin mabayaran mo.
Then yung Jordan, nakakatulong yan sa atin. Amen. Bakit po? Because yung ating relationship kay God, nagiging close pa rin tayo kay God. Amen. Nang gumawa ka ng Jordan, date mo yun. Tapos anong oras? Diba? Tatlo, anong text mo? Ano yung topic mo? Ano yung message mo? Yung promise? Yung command? Yung application? Then tapos tatlong prayer request. Wow! Yung prayer request mo, alala for the whole year, tignan mo after this 2021, tignan mo yung ano mo. Ilan na ang sinagot ni Lord from January up to now? Ang daming sinagot ni Lord. Ngayon, kung hindi pa man sinagot, amen, 2021, makikita mo, sasagutin niya ni Lord. Amen. Kaya walang panalangin na nasasayang. Lahat yan, sasagutin ni Lord. Sinulat mo na yan. It is written na yan, Lord. It is written na yan. Naisulat niya kayo. Mas ganda yung sinusulat eh. Amen? Isinulat mo yan. At kailanman ang Lord hindi ka bibiguin doon sa kahilingan mo. I-grant ni Lord lahat ng prayer request natin. Amen. Ngayon sa isang mananampalatayang mabunga, sabi nga, by their fruit, you shall know them. Matthew 7:20. Kaya nga makikilala nyo ang kanilang mga gawa. Sa gawa makikilala. Kung nagiinom, naninigarilyo. Bumalik sa paninigarilyo, mag-iinom, imbis na wow! Kalungkot po. Isang mananampalataya na dating aktibo sa gawain ng Panginoon ay bumalik o nananambalik sa pag-iinom o paglalasing o mga malunya o mga bagay na makamundo because of pandemic. Gusto ka na kapatid, church tayo. May COVID. Ayokong lumabas sa bahay na. Sabi ko nga, be aware. Kung nasa bahay ka lang, mas malakas ang tukso na wala kang ginagawa na nasa bahay ka lang. Tapos hindi ka pa nagpe-pray, hindi ka pa nag-journal, ang layo mo na kay Lord. At may tendency na gumawa ka ng mga bagay na makamundo. And Satan is a destroyer. Naparito siya para pumatay, magwasak at sumira. At yung mga nakakalungkot, yung nasira na, mandadabay pa ng iba. Alis na tayo dyan. Ganito dyan. Sisiraan. Ibig na i-encourage, siniraan. On the last day, some will depart from them. Maniniwala sila. Maniniwala sila. Sabi mo sa katabi mo, ingat. And God has chosen us to be a soldier of God. Nandito ba yung mga sundalo ng Panginoon? Amen. Kaya pinakanta na, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Sa sundalo ng Panginoon, hindi nagre-reklamo yan. Obey first before you complain. That is the motto of the, ng mga soldier. Kaya pag, ikaw MC ngayon, ako po, ka naman reklamo, ikaw na. Hindi mo complain, ikaw. Ang Kristiyano, laging handa. Ikaw mag-pray. Ako po, pag hindi ka lagi nagpe-pray, mahirap mag-pray. Pero pag lagi ka nagpe-pray, sisiw lang ang kapipray. Kung lagi ka nagbibigay, amen, meron kang testimony. Kung wala kang ibibigay, kung hindi ka nagbibigay, wala kang testimony. Kaya pag inasay ka, ako po, magugulat ka. Pero yung nagbibigay, nagagalak pa, ako. Di ba? Amen.
ginagawa niya yung kanyang assignment. Kaya, God has chosen us to be a soldier of God. In Ephesians 1:4, He has chosen us before the foundation of the world. Kaya pinili ka na bago pa. Kaya hindi aksidente nandito ka. Meron kang gampanin para sa Panginoon. Amen. Ito po, mahirap. Yung assignment mo, tinakasan mo. Diba? Sino po yung mga gusto tumakas sa assignment? Ito, do your assignment. Pumunta ka sa assignment mo. Kasi nandun ang blessing eh. Ang blessing. Yeah, He has chosen us before the foundation of the world, Ephesians 1:4. And remember, Matthew 22 verse 14, for many are called, but few are chosen. Amen. And you are chosen to be fruitful. Amen. Kung wala kang bunga ngayon, I tell you, in the name of Jesus, magbubunga ka. Amen. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. So that you should go. Sabi dyan. Matthew 28, 19 and 20. Go. Therefore, go. Nag-usap kami, go. 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 Hallelujah. That you should go and bring forth fruit. And that fruit, your fruit, should remain. Kaya pag nag-go ka, magkakabunga ka. Do your assignment. Amen. Okay, our assignment is first is our family. Amen. Amen. Pinapanalangin natin ang ating pamilya na one day Yes. sila ay makakasama natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Lord. Amen. And remember the lost souls. Every day, there are millions of souls going to hell. Every minute, every hour, may namamatay. Na every seconds, at kapag ang taong yan ay hindi nakakilala kay Lord, naging hindi si Lord ang Lord niya, si Jesus ang Lord niya, he can go to hell. Hindi po panakot ang impyerno. Ngayon, kung ang mahal mo sa buhay, yung tatay mo ay nagkasakit, o sino man sa ating mga mahal sa buhay, nagkasakit, tapos namatay, at hindi nakakilala kay Lord Jesus, you will go to hell. Pero kung ikaw ay ginawa mo yung assignment mo, binahagi mo sa Kanya ang salita ng Diyos. Amen. Ito po o hindi mo man binahagi ang salita ng Diyos, by your testimony, yung life mo nagkaroon ng changes, kahit hindi ka na mag-share, ikaw ang living Bible, nasasabihin niya, saan ka ba nag-church? Laki ng pagbabago mo. Pwede kong sumama dyan. Hindi. Ako, kunyari na sa amin yan. Kasi ang tinitingnan talaga, by their fruit, you shall know them. Amen. Ang tinitingnan ngayon ng tao, yung buhay mo eh. May pagbabago mo ba yan? Eh kaya pala, Christian ka, tagal mo na kay Lord, yung lahat mong, yung asawa mo, mga kasama mo sa bahay, hindi mo madala kay Lord. Bakit kaya? Hindi kayo nagtaka. Hindi ka nagtanong kay Lord. Ba't ko kaya dito madala? Baka bumangihan na ka sa loob ng bahay. Hanggang ngayon, naglalasing ka pa. Eh, paano makikita ang testimony ka? Pag inutusan ka ng tatay mo, nagtatabog ka pa. Ano bang makapakita ang testimony? Gumawa ka ng paraan by your testimony, makikita nila, hindi man
And I do believe, amen, hindi ka mo magsalita, sasama yan sa'yo. Amen. Kasi nakikita yung bunga mo eh. Amen. Kaya yung fruit of the Holy Spirit, wow, aaralin natin yan for the whole year. Hallelujah. Unahin natin sa February yung love. Amen. Aaralin na po natin yan. And pamasok lang po yung about fruitfulness na pag-aaralan po natin yan in the whole year. And makikita nyo, magiging mabunga ang ating mga pananampalataya sa Panginoon. Amen. To bring forth, and the fruit shall remain. Hindi yung fruit na wala. Dapat yung bunga manatili. Amen. Kaya dito, walang iwanan. Amen. Kamatayan lang po ang makapag-iwalay sa atin, sa ating relasyon sa Diyos. Amen. And hindi naman kamatayan, ibig sabihin, yung assignment mo, tapos mo na, pag namatay ka. At pagdating doon sa langit, i-rewardan ka ni Lord. Pero dito sa lupa, pag ginagawa mo yung assignment mo, yung blessing mo, patuloy at patuloy. Amen. Lahat ng gagawin mo, pagtatagumpay ni Lord, magiging fruitful yung life mo. I-bless ka ni Lord para makita ng iba na ikaw ay nagiging mabunga. At sila yung pipita sa'yo. Amen, nakikikain ng bunga mo. At pag nakawaan mo sila, amen, ng bungang yan, wow. Kung ano yung meron kang bunga, sila rin magkakaroon ng ganung bunga. At nanulungkot po tayo doon sa mga bungang nalalaglag na hindi nakakapit saan. Pero siguro sobrang ilog na. Kaya lang, alam mo, nakakalungkot na dito kasi, ang goal natin, every member is a leader. Hindi po lahat leader. Ngayon, nung nakamta niya, estudyante, no? Wow, bless the Lord. Nakapagtapos ng pag-aaral, nakagraduate, kumuha ng masteral, ng doctorate, o ano man, nagkaroon ng magandang negosyo, pumantay na. Doon sa leader. At gusto na yung leader, patalsikin, at siya na yung maging leader. Hallelujah. Promotion comes from the Lord. Amen. At kung sabi na, mapalad yung nagpapakumbaba, kaysa sa nagpapakataas. Amen. And hindi mo title ang hanap natin. Kung title lang, lahat ng title, bigay natin. Kung gusto mo, pastor, evangelist, propeta, apostol. Pero hindi mo title eh. Amin na yung title na wala namang bunga. Madali lang yung title na yan. Ang inaanan nila yung bunga, ikaw mo. Kaya pag nakitaan ka ng magandang bunga, wow! I tell you, marami ang nakikinabang. Amen. Kaya, alam niyo po, napakahirap nung in-order ni Jesus, ni God, yung gasawa. Be fruitful. God bless sa pag-asawa, Adam and Eve, be fruitful and multiply. Amen. Nung nakita ng demonyo yun, wow. Ano yung power and authority na binibigay sa tao? Kaya dinimonyo ni sige pa eh. Natukso. Pumasok yung kasalanan. At nung pumasok ang kasalanan, eto na, nagtagumpay si Satanas. Nailayo sa relasyon sa Diyos. Kaya pag malayo ka na, iba ang ginawa ng God, pinalayas sa Eden. Kaya doon pag wala ka sa Eden, sino po dito na nasa Eden? Nasa presence ni Lord. Pag malayo ka sa presence ni Lord, napakahirap. Kahit anong gawin mo, sikap ka naman, trabaho ka, lahat ginagawa mo, kapag mo.
Yung gusto mong achievement, di mo makakamtan. Baka kulang ka sa assignment. Gusto mong achievement, sa assignment. Amen. Do your assignment. At yung achievement na yan, napakadali. Amen. Napakadali. So I pray na bawat isa that the fruit must remain. Amen. Kaya, di ba yung sabi nga, that I am the vine and we are the branches, sabi ni Jesus. Dapat nakakabit pa rin tayo dun sa puno. Hindi tayo ihiwalay. Amen. Kahit anong achievement ang natin, anong goal na magkakta natin, hindi tayo hihiwalay. Hindi tayo aalis. Eh church, binigay ka ng Lord dito sa Antioch. Yes. Do your assignment in Antioch. Amen. Hindi solusyon yung maglipat sa iba. Baka doon ako lumago, baka doon ako, no! Kung dito pa lang sa isang church, ay hindi ka na lumalago, huwag mong questionin yung tignan mo yung ginagawa mo. Kasi kahit lumipat ka, baka ganun pa rin ang ginagawa mo, wala pa rin. Kaya kahit sa church ka pupunta, at ganun pa rin ang ginagawa mo, wala kang paglago. Hallelujah. Ngayon, I tell you, kung dito ka lang lumalago ka at gagamitin ka ng Panginoon, mas nagagalak po tayo. Marami po sa akin nagpapahalang, pero galit. Nakakalungkot yun. Tapos kung ano-ano sasabihin sa iyo na hindi magaganda. Ano? Kaya, paano mo i-bless yung tao na ang sasabihin sa iyo negative? Pero kung positive ang sinasabi sa iyo, bakit ang basbas ko ibigay ko sa iyo? Mas gusto ko lumago ka, pagpalain ka ng Lord kahit hindi dito sa Antioch Church, kahit sa ibang church, gamitin ka ng Panginoon. Pero kung hindi ka ng basbas at tapos kung anong pintas ang gagawin mo at sasabihin mo, mahingi ang basbas mo. Eh, nagpapaalam ka nga, pero kung nagpapaalam ka, galit ka, at medyo isama ka ng loob, galit, hindi maganda. Naghihiwalay tayo bilang isang kaibigan. Amen. Tuloy mo pa rin akong tatay mo at ikaw ay anak ko, magpapalain kita. Kung mag-aasawa ka, ang blessing mo, bibigay ko sa iyo. Amen po ba? Amen. Praise God. So, the fruit shall remain. If you remain in me and my words remain in you, as anything you wish, Amen. and it will be granted unto you. Grabe. Kaya pag hingi mo, wow! Hallelujah. Sino gusto humingi ka, Lord? Amen. Ipagkakaloob sa iyo ang hinihingi. That whoever shall you ask of the Father in my name, He may give it to you. Kaya, at hingi mo, granted agad eh. Okay, ginawa mo assignment, walang asubali, ibibigay sa iyo. No, kahit meron ka na, bibigyan ka pa. Amen. Thank you. Ano man ang iyong hingin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoon, ay bibigay niya sa atin. Amen. Hallelujah. So church, I do believe for this year, Amen. year 2021, Yes, Lord. will be a fruitful year. Yes. I tell you, lahat ng gagawin mo, pagtatagumpay mo. Amen. Lord. Yung cell group mo, Wow. be worried, don't worry. Amen. Salamat, Lord. Ang Diyos nagpo-provide. Ang Diyos magbibigay sa iyo. Pinili yan eh. Amen. Ginagawa mo nila sa atin mo. Makikita mo, kusang dumarating ang blessing. Thank you, Lord. Financially, materially, spiritually, Thank you, Lord. everything. Thank you, Lord.
Hallelujah.